Nagbukas ang tagpo sa isang silid na puno ng tensyon. Magkaharap sina Imhagi at Legion, at tila bumigat ang hangin sa pagitan nila. Nakita sa mukha ni Imhagi ang matinding pagkadismaya dahil hindi man lang nagpakita ng kagustuhang makipag-alyansa si Legion. Sa tono ng pagkairita, sinabi ni Imhagi na alam na niya mula pa noon na hindi magbabago ang ugali ng kausap. Kasabay ng matalim na tingin, tinanong niya kung balak ba nitong patayin siya sa mismong lugar na yon. Tahimik ngunit mabagsik ang tinig ni Legion nang sagutin niya ito. Ipinahayag niyang kung nangyari iyon noong mga nakaraang panahon, marahil ay ginawa na niya, ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang pananaw. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Imhagi nang may pangungot siya. Habang nagbubuhos ng inumin sa baso, sinabi niyang hindi niya inaasahang magiging mapagpatawad ang taong tulad ni Legion. Saglit na natahimik si Legion, at tanging lamig ng kanyang tingin ang nanatili sa pagitan nila. Sa bandang huli ay nagsalita siya ng mariin, sinabihan si Imhagi na maghanda, at huwag kailanman tahakin ang parehong landas na tinahak ng kanyang lolo. Pagkasabi noon, bigla na lamang naglaho ang kanyang anyo na parang usok. Tahimik na napatitig si Imhagi sa kawalan, nag-iisip sa sinabi ng kausap. Sa sarili niya ay napabulong siyang dumating lamang si Legion upang siya'y balaan, isang bagay na para sa kanya ay nakakatawa. Kinabukasan, sa tirahan ng New Win na ngayoy nagsisilbi ng punong himpilan ng Sect Asher Heaven, nakita si Legion na nakatayo sa tabi ni ng Lisang habang pinagmamasdan ang mga disipulong abala sa pagsasanay. Umalangaw-ngaw sa bakuran ang sigaw ng mga mandirigmang puno ng sigla at ang tunog ng sabayang paghakbang. Tahimik na nagsimula ng usapan si Nang Lisang. Sinabi niyang kapansin-pansin ang pagdami ng mga nagnanais matuto ng sining pandigma. Sumang-ayon si Legion ngunit idinagdag niyang mahaba pa ang daan na kailangan nilang tahakin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya at tinanong si Nang Lisang kung ano ang palagay nito. Matamang pinagmasdan ni Nang Lisang ang kilos ng mga nag-eensayo bago tumugon na maayos naman ang disiplina at momentum ng mga ito, sapat upang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Napangisi si Legion at nagsabing hindi iyon ang tanong niya. Sa halip, tinukoy niyang tila umiiwas si Nang Lisang, lalo't kahapon ay labis itong nagpakita ng sigla. Bahagyang nataranta si Nang Lisang, ngunit agad niyang binawi ang sarili. Huminga siya ng malalim, tumangala, at marahang nagsabi na inakala niyang sa edad niyang 70, tapos na siya sa mga bagay na may kinalaman sa mundo. Ngunit ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang idagdag niyang masarap pa rin pala ang pakiramdam nang muling maramdaman ang hangin sa labas matapos ang napakahabang panahon. Masayang ngumiti si Legion at sinabing dahil sa tulong ni Nang Lisang, mas malaya na siyang makakilos. Ayon pa sa kanya, marami ang magtitiwala sa kanyang kasamahan at sa huli ipapanig sa kanilang panig. Ngunit biglang tumulim ang tingin ni Nang Lisang. Sa seryosong tinig ay binanggit niyang narinig niya ang pagbisita ng batang Panginoon mula sa Cultus Demonac, na marahil ay may kaugnayan sa Heavenly Demon. Bagaman kalmado, may bahid ng pagkabahala sa tinig ni Legion nang sagutin niya ito. Sinabi niyang hindi siya tiyak, ngunit tila may bagong bagyong unti-unting nabubuo, at aminado siyang may pangamba siya sa darating. Sumeryoso lalo ang mukha ni Nang Lisang at mariing sinabi na hindi niya kailanman ipinangakong tutulungan si Legion sakaling balakin itong sakupin ang Jiangho. Gayunpaman, sa ganitong panahon, ang Sect Asher Heaven ay bagay na lubos na kinakailangan. Tumango si Legion at sumang-ayon, sinabing alam niya iyon, at ngayon na nailantad na sa mundo ang kanilang sekta, tiyak na magiging abala si Chugui kaysa dati. Sa sumunod na tagpo, ipinakita si Chugui na abalang-abala sa harap ng tumpok ng mga dokumento. Mabigat ang kanyang buntong hininga habang nag-iisip sa dami ng responsibilidad na kanyang pasan. Sa sarili ay napaisip siyang para bang tumawid na sila sa ilog na hindi na maaaring balikan, wala nang ibang daan kundi sumulong, gaano man ito kahirap. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari ilang araw na nakalipas, nang biglang dumating si Jess sa kanyang tanggapan. Sa kalmadong tinig, sinabi ni Jen na hindi iyon isang malaking bagay, ang tanging kailangan ay tipunin ang mga dati niyang kasamahan at bumuo ng bagong unit ng intelihensya, bilang pangalawang intel unit pagkatapos ng mga pulubi o sekto. Ilang sandali matapos iyon, sa ibang pagkakataon, muling bumisita si Legion upang siya ay kausapin.
Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Legion ng magaan ang tono. Inalok niya si Chugui na gumanap bilang tagapayo sa mga usaping pang-estratehiya, kasabay ng isang ngiting tila nag-aalis ng lahat ng pagod. Sinabi pa niyang hindi kailangang mabahala o ma-pressure, dahil pansamantala lamang ito. Subalit para kay Chugui, ang salitang pansamantala ay tila isang kasinungalingan. Hindi niya kayang tumanggi sa utos ni Je at tanging sa sarili lamang siya nakapagreklamo. Sa huli, ang bigat ng lahat ng responsibilidad ay tuluyang napunta sa kanyang mga balikat, isang pain ng hindi naman niya kailanman pinili. Samantala, muling bumalik ang tagpo kina Legion at ng Lis ang na nooy magkasamang nakatingala sa langit ng dapit hapon. Ramdam sa paligid ang init ng araw na unti-unting lumulubog, habang kapwa sila na puno ng matatag na hangarin. Sa gitna ng katahimikan, si Legion ang unang nagsalita sa tonong kalmado ngunit buo ang kumpiyansa. Binanggit niyang ngayon, sa tulong ni Chugui bilang pansamantalang estratista at sa pagdami ng mga matatandang kasapi na sumasali, nagsisimula ng magmukhang tunay na sekta ang kanilang samahan. Tinitigan siya ni Nang Lis ang nang malalim, malamig ngunit puno ng pag-iisip ang kanyang mga mata. Tahimik nitong tinanong kung naniniwala ba si Legion na magiging maayos ang lahat ayon sa kanyang plano, lalo pat layo nitong makuha ang bahagi ng pamilyang dakila ng Northern Heaven. Tumango si Legion, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, at mariing sinabi na sisiguraduhin niyang mangyayari iyon. Ayon pa sa kanya, bubuwagan niya ang pamilya hanggang sa pinakaugat nito, habang ang iba na may patuloy na magtatangkang sakupin ang Northern Heaven mula sa labas. Lumipat ang kwento sa isang marangyang gusali na pag-aari ng pamilyang Northern Heaven. Sa loob nito, makikita si Imhagi na nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang malakas na pagbuhos ng ulan sa gabi. Sa katahimikan, bumalik sa kanyang isipan ang mga babala ni Je, mga salitang muling nagpasiklab ng galit sa kanyang dibdib. Galit siyang napabulong na hindi siya kailanman magiging katulad ng matandang iyon, at hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Pagkatapos ay tumalikod siya mula sa bintana at nagsalita ng mariin, puno ng paninindigan, na mabubuhay siya ng mas mahaba kaysa kanino man sa kanilang angkan. Samantala, sa labas ng gusali, dalawang bantay ang nagpapatrolya sa gitna ng matinding ulan. Isa sa kanila ang nagreklamong malas ang kanilang duty dahil doon pa nag-ulan ng ganoon kalakas. Ngunit sagot ng kanyang kasama, kailangan nilang maging maingat dahil maraming nagtatangkang umatake sa kanilang batang Panginoon. Bago pa matapos ang kanyang salita, isang matalim na kidlat ng espada ang biglang sumalpok. Sa isang iglap, ang dalawang bantay ay parehong napugutan ng ulo, isang malupit at tahimik na kamatayan. Mula sa dilim, lumitaw ang tatlong nilalang na nakamaskara. Tumindig sila sa tabi ng mga bangkay, at ang isa na halatang pinuno ng grupo ay humakbang pasulong, hawak ang kanyang matalim na espada. Sa malamig na tinig, iniutos niya na siya lamang ang papasok sa silid ni Imhagi, habang ang dalawa niyang kasamahan ay magbantay sa paligid at magbigay ng senadoryos kung may kakaibang mangyayari. Sa mariing tono ay idinagdag niyang, ngayong gabi, ito na ang huling araw ni Imhagi sa mundong ito. Sa loob naman ng silid, kalmado lamang si Imhagi habang umiinom ng tubig. Pinagmasdan niya ang isang bantay sa harap at marahang nagtanong kung bakit tila napakatahimik ng paligid, at kung nailagay na ba ang mga tagapagbantay sa bawat pasilyo. Sa kumpiyansang tono, sagot ng bantay na mahigpit nilang nabantayan ang bawat sulok, maging isang dagaraw ay hindi makalulusot. Ngunit sa likod ng mga pader, iba ang katotohanan. Isang manlulusob na hindi napansin ni Newman ay unti-unting sumusulong sa pasilyong patungo sa silid ni Imhagi. Isa-isa nitong pinatahimik ang mga bantay sa bawat daan, mabilis at walang tunog. Habang pakiramdam ng lahat ay payapa, tumayo si Imhagi at lumapit sa pintuan, waring nagmamasid sa ulan sa labas. Sa magaan na tono, binigkas niyang mas lalong lumalakas ang buhos ng ulan, tila isang magandang gabi para sa katahimikan. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo ang manlulusob sa ilalim ng anino, mahigpit na hawak ang kanyang kumikislap na espada. Sa isip niya, iisa lamang ang pagkakataon para patayin ang target sa isang mabilis na atake bago makaalis. Pagpasyang iyon ang naging hudyat, bigla siyang sumugod papasok sa silid. Ngunit sa halip na matagpuan si Imhagi, napagtanto niyang walang tao roon.
Nabigla siya at nagtanong sa sarili kung bakit wala ang target sa lugar na iyon. Bago pa siya makapag-isip, isang kidlat ng espada ang biglang sumalpok mula sa kanyang likuran. Agad siyang umikot at naglaban ang kanilang mga espada. Napatay niya ang isa sa mga bantay sa isang malakas na hiwa, ngunit ang isa pa ay nakatama sa kanyang maskara, dahilan upang bahagyang mabunyag ang kanyang mukha. Dahil sa takot na makilala, mabilis siyang pinagpawisan at nagsimulang kabahan. Ngunit bago pa siya makapagplano ng susunod na hakbang, isang mabigat na tunog ang narinig mula sa itaas. Isang bagay ang biglang bumagsak mula sa bubong at dumurog sa kanyang katawan. Nang hamupa ang alikabok, lumitaw ang isang matibay na bitag, isang espesyal na kulungan na ngayon ay ganap nang nakakulong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni McQueen nang biglang maramdaman ang paggapang ng matinding takot sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang ang lahat ay isang perangkap. Ang mga taong napatay kanina ay hindi higit sa mga pain lamang. Sa desperasyon, ginamit niya ang natitirang lakas upang sumigaw ng buong lakas habang paulit-ulit niyang inihampas ang kanyang espada sa mga bakal na rehas ng kulungan. Subalit sa halip na mabiyak, ang kanyang espada mismo ang nabali, ni hindi man lang nakalikha ng kahit kaunting siwang. Sawi ang kanyang pagsisikap, ngayon ay ganap na siyang nabihag. Unti-unting nanigas ang kanyang mukha sa tensyon habang humihingal siya, kasabay ng papalapit na mga yabag na nagdulot ng kaba sa buong katawan niya. Kasunod noon ay isang malamig na tinig ang tumusok sa kanyang pandinig, isang boses na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Mula sa dilim, lumitaw ang mismong si Imhagi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila talam ng espada habang malamig niyang winika na huwag sayangin ni McQueen ang kanyang lakas. Sinabi pa niyang siya mismo ang naghanda ng kulungang bakal na iyon, sadyang idinisenyo para sa sinumang asasin na mangangahas subukang patayin siya. At sa pagkakataong iyon, ang nahuli ay walang iba kundi si McQueen mula sa Divisyong White Tiger ng Alyansang Southern Peak. Patuloy na lumapit si Imhagi, at sa bawat hakbang niya ay kasabay ang pagbagso ng nakakapasong aura ng pamimilit at banta. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat pa ng nakakasakal na presensya ng kamatayan. Nang tumigil siya sa harap ni McQueen, yumuko siya ng bahagya at tinitigan ito na para bang isang hayop na nahulog sa sariling bitag. Sa tinig na puno ng pang-uuyam at pananakot, sinabi ni Imhagi na hindi niya inaasahan na ang isang malaking daga, gaya ni McQueen ang makapapasok sa kanyang teritoryo. Idinugtong pa niya, na narinig daw niyang si McQueen ay isa sa mga tauhang pinagmamalaki ng pinuno ng Southern Peak. Kaya, aniya, gusto niyang malaman kung magkano nga ba ang halaga ng buhay ng isang tulad niya. Ngunit bago pa man matapos ang sinabi ni Imhagi, biglang sumulpat ang isang bola ng itim na usok sa paanan niya. Pumutok iyon, at agad na napuno ng makapal na alinsangan at kadiliman ang buong silid. Nagkagulo ang mga bantay, habang isang tagapagbantay ang sumigaw ng babala, sinasabing maaaring may lason ang usok at dapat umalis agad ang kanilang Panginoon. Siniguro rin itong hindi kailangang mag-alala si Imhagi, dahil habang nasa loob si McQueen ng kulungan, imposibleng makatakas ito. Samantala, si McQueen naman ay tuliro at litong-lito sa nangyayari. Sa isip niya ay paulit-ulit na tanong kung ano talaga ang nagaganap. Hindi siya makapaniwalang may sinumang makakapasok o makakasira sa kulungang iyon. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pag-iisip, isang kumikinang na espada ang biglang lumitaw, halos dumampi na sa kanyang mukha. Ang nakapagtataka, hindi siya nito tinamaan. Sa halip, mabilis na itinaga ng espada ang mga rehas ng bakal, na parang manipis na papel lamang na agad na pilas sa isang iglap. Gulat na gulat si McQueen. Agad niyang hinanap kung sino ang may hawak ng espada, at nang tumama ang kanyang mga mata sa pamilyar na figure, nanigas ang kanyang buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa gulat at hindi makapaniwala, nasambit niya sa isip, bakit naririto ang batang iyon? Si Legion.